Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong political vlogger na si Alicia Lipata, na kilala rin po sa Mima o si Mima Alicia o mga kababayan. Ay meron na pong ginagawang investigasyon po ang kapulisan sa pagkasawi po niya, mga kababayan. At alamin po natin dito po sa isang radio station ang balita po nila. Pakinggan po natin ang ginagawa po nilang investigasyon dito po kay Alicia Lipata, mga kababayan. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang political vlogger na si Alicia Lipata sa harap ng inuupahang bahay sa Caloocan pa rin. Sinabi sa DZMM ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Goforth na bumaba ang biktima mula sa sasakyan nang biglang lapitan ng mga suspect saka pinagbabaril. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na nagtamuri ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy ang forward at backtracking ng pulisya sa kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Iniimbestigahan din ng pulisya kung may kaugnayan ng insidente sa content ng biktimang vlogger. Alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong kinasuhan itong ating Ayun. biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang Northern Police District kaugnay ng insidente. Yan po mga kababayan, ang findings po ng kapulisan. Yan po ang tinitingnan po nila anggulo sa pangyayari po sa pagpaslang po dito kay Mima Alicia, ang vlogger po na matindi pong bumanat ito. Ito pong si Alicia Lipata, mga kababayan. Yan po, may anggulo po, yung sinasabing sa kanya content, at yung isa pang anggulo doon po sa demandahan. At ayon po sa ating mga kababayan na pinag-uusapan po sa social media, ay yan daw po, issue na yan ay sa pera. Mukha raw po yata nagkaonsihan, di umano. At ibalik tanaw po natin mga kababayan kung ano po kung ano at kung gaano pala katindi ang mga banat nito sa pamilya Duterte at sa lahat po ng kanyang binanatan. Hindi lang po ang pamilya Duterte, hindi lang po ang Vice President, lahat po halos ay binabanatan niya, mga kababayan. Pati po si Senator Marcoleta ay binabanatan po niya. Marami po, ganun po katindi. Ito pong si Mima, mga kababayan. Ito po, ibalik tanaw po natin ang kanyang mga content. Ang content po ni Mima, mga kababayan. Isa-isahin po natin. Parang may mga... hindi na daw kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta. Hindi na kailangan makonfine ni Senator Dante Marcoleta, mga minamahal. Reunited and we feel good. Kaalala ni Marcoleta yung sakit niya ay biglang tawag dito, biglang tataas yung talagang feeling niya Ayan po mga kababayan, si Senator Marcoleta ay binanatan niya rin po at marami pa po. Ito naman po, pagdating naman po kay PRRD at kung sino-sino pa, si Robin Padilla, I think. turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Maunong na yan, umakting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong sa digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na.
Hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Ay, siya po. Yun po. At meron din po siya mga content, di po ba, na si PRRD ay nilalagay na nila sa kahon at sa garapon. Hindi po ba, mga kababayan? Nakakalungkot. At siya po ang siya ang ilalagay sa garapon. Ito pa po, mga kababayan. Meron pa po eh. Is Miss Bell. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May tomboy ka pa. Tangina! Sara, tangina mo! Tangina mo. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May tomboy ka pa. Tangina! Sara, tangina mo! Tangina mo. Grabe po, ano? Talagang ikinakabit pa sa basketballista. At meron pa pong issue na sinabi yan nung nakaraan yata na nagpapalaglag pa. Hindi po ba? Ito pa po. Nagpapalaglag daw po ang Vice President. Habang busy. Ang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarayar mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagka-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokang-tokang? Ngayon, ano ba kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagtalaglag ka ng bata? Gago! Sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, diba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Kasi nakapaningin mga gabi ng naging. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yun, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae. Nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa tok-tok. Utang ina. Kinahihiya daw niya po ang Vice President. Malala pa raw po sa pokpok ang Vice President. Mga kababayan, ayon po sa mga content ni Alicia. Ito pa po, mayroon pa po siyang content. Marami pala siyang vlog pagka pambabastos at pambatikos. So wet. Itong mga DDS na to, hinahanap itong si Digongyo. Tingnan nyo, nandito lang siya, oh. Nakikita nyo yan? Katabi lang ni Boss Mike Cervera si Digongyo. Binigyan niya pa nga ng price kasi mukhang nagugutom. Grabe na yung tatay ninyo. Kala ko ba namaya? Itong mga DDS na to, hinahanap itong si Digongyo. Grabe po, ano? Grabe mga content nito, mga kababayan. Yan po. At napakarami pa. Nung tiningnan ko po, isang damukal po ang content niya about po sa pamilya Duterte. At grabe po kung magsalita si Mima. Ito pong si Mima Alicia. At yan po ang napala ng kanya pong mga content. At isa pa, napakabata niya pong nasawi, 20 plus lang. At syempre po, mga kababayan, napakarami rin pong nagsasabi na yung nangyari sa kanya ay isa rin daw pong karma, mga kababayan, ang nangyari po dito kay Alicia
kay Mima. At syempre po, yun naman pong umuugong at sinasabi po na ibinibintang at given na naman yan. At inaasahan na naman po natin yan, expected na naman po natin na ibibintang nila, lalong-lalo po yung mga vlogger na syempre po ay bayaran para po dito sa mga Duterte, ay madali po nilang gawan po yan ng content para po ikabit sa mga Duterte ang pagkasawi nito pong ni Alicia, mga kababayan. Pero ayon naman po dito sa nag-iimbestiga sa kapulisan diyan po sa Caloocan, ay yun po ang nakikita po nila. Yung kaso, nagkasuhan, kinasuhan niya, at kinasuhan siya. Isa po yun sa tinitingnan po ng kapulisan dahil baka yan ay issue sa pera. Hindi po ba, mga kababayan? At syempre, hindi rin mawawala na marami rin magagalit sa kanya. Hindi po ba? Yan po. Kaya po, lalabas naman po yan. Kung talaga pong, lalo po kung mahuhuli. Kung mahuli po yung mga salarin na pumatay sa kanya at doon po sa kanyang kinakasama, ay lalabas naman po ang katotohanan kung sino talaga ang nag-utos na tsugiin ito pong si Alicia. Lalo-lalo na, mga kababayan, kung talagang lalabas yung mismo na kinasuhan niya di umano. Hindi po ba? Marami pong senaryo yan eh. At dito naman po ay wag naman nilang gagamitin ang pamilya Duterte. Masyado naman bias yun. Saka hindi naman papatulan ng Vice President yan. Hindi pag-uukulan ng Vice President yan. At kung sinasabi na ito ay gagamitin nila dahil dito sa impeachment, hindi po paniniwala ng taong bayan yan. Kung ikakabit mo sa impeachment, itong pong pagkamatay ni Mima, hindi po malabong paniwalaan po yan ng majority ng taong bayan kung isasawsaw mo sa impeachment ang pagtsugi po kay Mima. Yan po, maliwanag po na talagang ang lumabas po na investigasyon at findings dito sa pagtsugi kay Mima ay nakikita na po at meron na pong linaw. Yung po ang direksyon ng investigasyon ngayon ng kapulisan. At lumalabas po, hindi po siya pinatay sa loob ng kanyang bahay. Hindi po siya pinasok. Doon mismo sa labas. At siya'y bumaba pa ng sasakyan. Hindi po ba? At doon po sila pinagraratrat. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po sa naagusto po na ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Ako si Phil Am. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At si Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.